Miss Universe 2023 Michelle D, early exit in TV guesting, pinag-alala ng ilan sa mga netizen at ito po ang totoo at tunay na nangyari. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. So bago tayo magpatuloy, panoorin muna natin ang viral video na ito. จิ้นแม่จิ้นเขาคู่จิ้นกันแม่จะปล่อยเพลงแล้วนะ Cannot Move On เลิศยาน้ำแก้แค่Cannot Move On หรือว่าอะไรนี้กันยาน้ำเอายาแบบยาแก้ Move On แล้วกันไปยาแก้ Move On เธอจะได้บอกว่าหัวโล่งๆเดินหน้ากันสักทีเลิศการแข่งขันมันอยู่ที่กรรมการมันไม่ใช่ว่าอยู่ที่เราซื้อมาแล้วโกงให้ใครนะคะมันต้องเคารพโอเคแม่บอกแล้วนะAng video po na ating napanood ay ilan lamang sa mga viral video na pinag-uusapan ngayon sa lahat ng social media platform matapos nga nasabihin ni Miss Anja Kradyutatip na isa sa mga owner and head organizer po ng Miss Universe na naganap or katatapos lang na Miss Universe 2023 kung saan si Miss Anja Kradyutatip ay isa sa mga nagsasabi nga na parang pinahiya ito pong si Miss D dito po sa pagkakataong ito. Itong Miss Thailand na to kasi ito pong si Miss Jakra ay taga Thailand at syempre kung i-relate po ninyo yan dun sa controversy and anomalies na nangyari na parang mas pinaboran ni Miss Anja Kradyutatip ang kanyang bansang Thailand makapasok sa top 5. Sabi po ng ilang news online, netizen express concern over Miss Universe Philippines Michelle D's early exit in a guesting at the Mexican television show Bengla Alegra along with other Miss Universe beauties. Kasi pagkatapos po nila ng Miss U ay dumiretso po sila sa Mexico para po magkaroon sila doon ng guesting Mexican television show. In a phone conversation, eto na. Tinawagan po si Miss Michelle D ng isa sa mga ABS-CBN news anchor Dari Cuevas of Miss Universe Philippines who is with Miss D in Mexico explained that D was not feeling well. Yun po yung sinasabi nila. To clarify, the segment was already finished when she was escorted out of frame. Cuevas went to get D some water and Miss Universe Philippines team felt it was best to go back to hotel and rest. Sabi po dito ni Miss Michelle D, suddenly felt so lightheaded, so I'm going back to the hotel. Don't feel so well after that first media guesting. Kung ika-clarify po natin or kung susuriin natin yung sinabi nitong si Miss Michelle D, may laman to. Bakit bigla pong not feeling well? Bakit bigla pong nagkasakit? Bakit parang biglang sumama yung pakiramdam ni Michelle D? It is because dun po sa pamamahiya na ginawa nitong si Jack Kradyutatip. Ikaw ba naman sabihan mo yung mga yung mga kababayan mo na mag-move on na. Tapos kung ano-ano yung mga sinasabi nila, syempre hindi naman po yun ang language ni Michelle D. So hindi alam ni Michelle D, baka mamaya binebenta na siya o kaya kung ano-ano pinagsasabi nitong si Jakra na parang na-awkward po si Michelle, diba? Kung napanood po ninyo yung first video clip natin, nakita nyo naman po yung reaction ni Miss Jack Kradyutatip doon. Kung paano po talaga na parang na-feel bad siya na bakit ginagawa to ni Jakra, diba? At ang taging tugon niya na lang is parang nag-exit siya. Iniwan niya yung dalawang Thailander na nagsasalita. So dito sa pagkakataong ito, tapos na po yung event na yon na parang nag-video sila na sinabi nitong si Jakra na mag-move on na raw ang Pilipinas. Pagkatapos ng video clip na yon, pagkatapos ng pangyayari na yon, doon na po sumama yung pakiramdam ni Miss Michelle D. I think ito po yung kanyang graceful exit
Maaaring hindi niya na po kaya yung ginagawa ni Jack Radiotatip sa kanya, kaya po nagdahilan na siya na para na siyang hihimatayin. Alam niyo po, kung kayo yung nandun sa kalagayan ni Miss D, ganyan din ang mararamdaman ninyo, 'di ba? Na parang feeling mo you are being suffocated. Parang feeling mo pag nababastos ka, gusto mo na lang umalis. At maaaring yun po yung ginawang dahilan ni Miss D para po siya ay makaalis dun sa lugar na yun. So very very traumatizing po yung video clip na kumalat na yun para kay Miss Michelle D. At na-feel bad ang lahat ng mga netizen kahit nasabihin mo na nagpaliwanag siya na sumama yung pakiramdam ni Miss Michelle. So anyway, sarito ang ilan sa mga galit na mga netizen patungkol po dito sa anomalya, no? Sabi po ni Miss Pinky Arevalo, to Miss Universe owner, you don't have the right to say just move on, that's it. I move to declare this owner persona non grata so she or he can enter here in the Philippines. Yan po ang ilan sa mga talagang sinasabi po ng maraming mga Pinoy, no? Wag po pong papapasukin yan si Jackra na yan dito sa Pilipinas. Sabi ni Benit Homas, a lot already have been said. What is the Miss Universe Philippines will do? Our representative in our country is being bullied, ridiculed, and shamed in this pageant. How much disrespect is enough? Calling the attention of ND of Miss Universe Philippines. Ayan. Kasi nga naman talaga kung baka sabihin na naman ng Thailand, sinesensational lang natin yung no? Masyado tayong sensitive dun sa mga ganong klase ng tagpo. Siya kaya yung ganunin, 'di ba? Nung ginawa niya kay Miss MMD. Anong mararamdaman niya? Baka nagwala na tong si Miss Jack Radiotatip. Sabi ni Damaya, you would think that because the Miss Universe organization is going bankrupt, they would clean up their act and make their Keep Worthy beauty pageant. How does one keep believing in this pageant if it is show consistent blunders in the last decade? True, maraming beses na po nangyari yan. At alam po natin na kumukuha sila ng pondo na lang yan eh. Parang dumating or ayaw lang po talaga nila mag-declare ng bankruptcy dito sa pageant na to. 'Di ba? Kasi wala silang makuha ng mga sponsors, mga parang yung mayaman lang dito yung mga organizer eh. But hindi po yung mga talagang magastos din kasi yung mga candidates dyan eh. Sabi ni Failure 422, it's very rare that no one of any candidate receiving 3 special award and Miss D reserved the title of being one of the top 5, which is true. Diba? Siya naman po talaga yung humakot ng award. Tapos ang ending, siya po yung wala sa top 5. Which is na-post na nga na siya po yung kasama at pinalit si Thailand. Sabi ni Peter Ortega, sa pangyayaring ito, tuluyan ng nawalan ng kredibilidad ang anumang resulta ng mga judges na ilalabas pa nila sa mga susunod pa na Miss Universe pageant. Dahil sa nangyari nitong mga tatapos lang na patimpalak, mas makakabuti rin siguro na wag na sila mag-organize pa ng mga contest na susunod sa mga taon dahil nababahiran na ng matindi ang imahe ng organisasyon dahil sa palpak na resulta ng final top 5 na inilalabas nitong katatapos lang na patimpalak. Nakakalungkot lang talaga at ganito ang kinalabasan ng pa-contest na ito. Oo nga no, parang tuloy nakakapanabang, 'di ba? Kasi hindi lang naman po millions ang inilabas ng Pilipinas para po isend si Michelle D as one of our representative, tapos pagdating doon magkakaroon lang ng cooking show, magkakaroon lang ng lutong laban, 'di ba? Hindi fair. Alam nyo, ngayon lang naman po talaga nagkakaroon ng mga kontrobersiya diba? Talagang ito talaga parang very evident yung pandaraya. Sabi ni Josh, if that announcement of El Salvador is legit and Michelle refused the rightful payment of top 5 position, then the whole top 5 ranking is questionable. It is obvious that if she was given the right time to be top 5, it could have been a toss-up between Nicaragua and Philippines. I agree with what Mr. Josh said, kung talagang ibigyan po ng pagkakataong muli na maulit yung announcement ng top 5. Ang talagang maglalaban niya si Nicaragua and Philippines, no? Silang dalawa talaga. So, any of them, dun sa dalawang yon na pwedeng magwagi na bilang Miss Universe Philippines 2023.
Another commentator said, "My spirit chest, saying sorry simply not sufficient," which is true, that harm has already been inflicted. If Michelle D had been given the opportunity to secure a spot in the top 5, there is no doubt that she would have had a shot of winning the Miss Universe 23 crown, considering the fact that she is an exceptional speaker, this is very very true. Kaya nga po talagang sobra po yung panghinayang, 'di ba, ni Miss Michelle D na hindi siya nabigyan ng pagkakataon na makapagsalita or mabigyan ng pagkakataon na mahawakan yung mic kasi alam niya sa sarili niya na pinaghandaan niya ng todo. Kaya nga talagang sa elimination round talagang ginalingan ni Michelle D. At kitang-kita naman talaga natin talagang nangingibabaw ang isang Michelle D dito po sa pageant na ito. Pero just the same, tulad nga ng mga na-witness nating lahat, diba? And of course, sabi pa nito, may kasamang Pinoy din si Michelle. I think, sponsor siya. Diba niya binigyan ng protection si Michelle? At think we should stop for a while na mag-send ng candidate kasi yung effort ng ipapadala natin baliwala lang. At tama ka kasi tayo talaga ang may malaking fan base at talagang kikita sila sa atin. Nakita naman nila how strong our bayanihan. True po yan. Doon lang po sa fan votes yung kailangan mong magbayad. Diba? Nagkaisa po ang mga Pinoy. Ganyan po kasi ang Pinoy Kaya talagang nakakapagtaka lang na wala silang inilabas na legit na resibo patungkol dun sa fan votes na yun. Katulad po ng sinabi ni Miss Pia Wurtzbach, Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, DarEdsTV, and please do follow me on my TikTok account, DarEdsTV. God bless everyone. See you on my next vlog.